isang nobela ni sinulat Jose Rizal noong 1887 upang ipakita ang kahirapan at pang-aapi ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. Pinakita ni Rizal sa pamamagitan ng iba't ibang tauhan ang tunay na kalagayan ng lipunan sa ilalim ng kolonyalismo ng Espanya. Inihahandog namin sa inyo ang pagsasadulat ng buod ng Noli Me Tangere sa bahay ni Maria Clara. Bakit na pa rin pinatawag ni Kapitan Shago? Karating daw kasi ang anak ng limang kaibigan. Ano? Sana hindi ko lang pumunta rito? Aksaya na yung oras ko sa isang Indio! Ipagpamanin mo, pinagdala sa bahay ko ng isang Indio. Oh, nandito na pala sila. Ikinararahan ko po sa inyo, ipagkilala. Yung gusto mo Ibarra, anak ni Don Rafael, siya ay natiri sa iyo upang nagpagkakita. Kinalulugod ko po kayo makilala lahat. Pinabati ko po kayo sa inyong pagdating. Ako po si Teniente Ibarra. Nakilala ko na po ang iyong ama at isa lamang masasabi ko. Isa siyang marangal na Pilipino. Halina kayo, naghihintay ng pagkain. Kamusta naman, Ginong Ibarra, ang panirahan niyo sa Europa ng ibang taon? Mabuti naman, marami akong natutunan na iba't ibang kultura mula sa kanila. Pero hindi pa rin may kukumpara ang ating sariling kultura. Ano sabi mo? Nagsayang ka ng pera para matutunan ng mga bagay niya? Na maski bata na nag-aaral sa Europa yung alam yun! Paumanin po. Pero ako'y may mauna na sa inyong lahat dahil ako'y may mahalagang pupuntahan. Pero darating na si Maring Lara. Paparito po ako bukas. Ngunit ako'y may dadalawin na hindi dapat pagliban. Ako'y mauna na po sa inyong lahat. Saan niyo ngayon yung kabataang Pilipino na pumunta sa Europa? Dapat itong pinabawal sa pamalaan! Habang pinagmasdan ni Ibarra ang kapaligiran, Binata, Ah, kayo pala. Hindi. Ginoong Ibarra, may dapat po kayong malaman tungkol sa inyong ama. Tungkol sa aking ama? Tama po. Tungkol po sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Isang araw, may mga batang nagtutukso ng isang mamang nagasingin ng buwis at Ano sinasabi niyo? Ayan! Iyan! Mga bata na niyo! Hoy! Mga tatay, hindi mo na ako pinapagulan ng mga pasel. lumingon ang taga-singil ng buwis kay Don Rafael. Galit na galit na nilapitan niya si Don Rafael. Ngunit habang siya'y naglalakad malapit sa kanya ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha na parabang may hinanakit sa katawan at dahan-dahan siyang natumbang at namatay. At dahil sa pangyayari yun, nakulong ang iyong ama at doon na rin namatay. Ngayon ko lang nabatid ang kinasapitan ng aking ama. Sige na po, Ginoong Ibarra. Tulong pa akong lalakad. Sige po. Maraming salamat. Paalam na. Sa bahay ni Maria Clara. Dad, hanggang ngayon wala pa rin siya. Marami sila siya inaasikaso. Magandang gabi po. Pasok kayo, nagpunta kami sa kayo lang. Maraming salamat. Maria Clara! Hindi para! Mabuti na napunta ka dito. Kumusta ka na? Maria Clara? Mabuti naman na gusto ko muna tayo. Siguro hindi mo na ako naalala sa 7 taon na malaki mo sa Europa. Mahal ko. Kahit saan mo nang lugar mo, ay lagi kita
mong sabihin ay wala kang kita magandang bilang bukod sa akin? Mahal ko. Marami akong nakikitang magaganda. Ngunit hindi pa rin may kumpara. Ang ganda ko yung Hindi pa rin nababa ang tamis ng pananalita. Marami silang napag-usapan hanggang mahal ko. Kailangan ko na pala umalis. Dahil bukas, kailangan ko na pala pumunta sa Digo. Dahil bukas si araw ng mga patay. Naunawaan kita mahal ko at pag-ikot mo. pumunta sa piko si Ibarra at umalis ng papuntang San Diego. Sa San Diego, Itatapon niyo na lang to. Kung sabi mo, tinapon mo na lang ang bangkay na nandito. Opo, kasi ako na din sa panahon na yun at mabigat na yung pagkay kaya tinapon na lang ako sa ino. Ikaw, anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka, binata. Wala akong ginagawa sa iyong ama. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang pangas na gumawa ng ganung bagay? Sa aking paghinala ay kagawa niyo ni Padre Damaso. sa simbahan, naririnig ang bagnaw ng kampana. Batikan mo na mabuti ang Robin Crispin. Baka sabihan na sakitan o yun na tinatamaan tayo. Eh, paano kuya? Eh, nangihina na ako. Halika at mupo muna tayo. Magkano ba susama nito ngayon, kuya? Dalawang pinsala. Kuya, pwede ba bayaran yung sinabi nilang ginagawa mo? Nanloko ka na ba? Ano naman kaya natin pabili ng pagkain na nag-inay? Tahan na. Di ba sabi ni Mang Tasyo na may matanda tayong panghapunan? Hindi pa ako nanasalian. Hindi daw ako pwede umalis ako sa hindi ka pinagdrag ang sanay na ako daw. Pero hindi naman ako nagtama ako diyan sa Tristan Mayor. Ano? Hindi ba? Siya talaga lagi ang pupunta ng sining ng pura. Biglang dumating sa Kristan Mayor. Ano ka mo? Hoy, Basilio! Minumutahan kita sa kalahati hindi mo tamang pagkakas. At ikaw, Crispin, mananatili ka dito hanggang hindi mo binabalik ang iyong yakaw. At halika, tumakang sa akin! Makulit ka! Sa simpleng bahay, kumakanta si Sisa habang hinihintay ang mga anak. Pagkain ng aking mga anak ay inubos na ng aking asawa. Wala man lang siyang pera. Inay! Inay! Ang alam ko, Inay! Huwag kayo po. Huwag po kayo magtako. Diyan si Bahal, si Crispin. bakit? Ano nangyari sa inyo? Bakit pala nandun kayo sa simbahan? Pinabintangan ko siyang nanagnakan ng dalawang isa. Handa ko? Mabait si Crispin. Hindi porkit mahirap tayo ay tayo na dapat ang magbibintangan. Inay, paano kaya kung sabihin ko yung anak ni Donna Felibara para matulungan tayo? Ayoko na maging sakristan. Oh, sige anak. Pumasok si Sisa sa simbahan. May dalang basket ng mga gulay. Kahit saan. Si Crispin. Nandito siya kanina. Tumaka siya kasama ang kanyang mga ina. Papunta na siguro sa bahay yung mga kwarta. Hanapin mo na ang mga anak mo. Palintuhan sa kasi. Bago ka na lang na. Ano po? Huwag kang iiyak-iyak dito. Umiyak ka na! Ano po? Sabihin ang totoo at kung hindi, tatalay ka namin sa puno at babalin ka namin! Ikaw ang inaanak ko na nakaw! Nasa ang pira na inawa ng anak ni Mabubi? Hindi ba nalako ang aking mga anak? Kahit sila ay nanugutom, hindi porket mahirap kami na dapat na yung pagbibintangan! Sumasak ka kami! Tama niyo ako! Mga anak ko! Mabilis na tumulong si Sisa sa kanyang bahay.
sa kanyang bahay. Crispin! Basilio! Crispin! Ito katapitan ako si Basilio. Hindi maaari ka. Nakasakay sa bangka sina Ibarra, Maria Clara at Elias. Nangingisda si Ibarra at nagmamaneho si Elias. Nakaupo lang si Maria Clara at pinaglalaroan ang tubig. Mahal, sobrang saya ko talaga. Kasi tayo, akala na may ayos ko mag-isa. Mahal, sino pa bang yayain mo kung hindi ikaw? Siguro para sa'yo ay isang tubig. Tubig kapag hindi mo ito, ang hindi mo makalayan. Yan na nga, mahal ko. Bakit mahal? Ano ba yung pakiramdam? Mahal, may naalala lang ako, mahal. Tungkol ba sa ginawa ni Padre Lamas sa iyong ama? Para saan pa? Ang nangyari na. At hindi na yun may babalik pa. Maghihiganti ka ba? Bakit pa? Kapag ako'y magiganti ay babalik pa ba dati? Tuloy lang ako sa aking plan. Tuloy pa rin ako sa patayo ng aking silahan para sa aking ama. Hoy, bakit natatakot talaga ako? Huwag kang matakot, mahal. Basta nandito ako, walang ibang makahawak sa iyo. Ano? Celia, sa hulog! Huwag kang matakot, mahal. Naligtas ko siya. Buti na lang naligtas mo siya, mahal ko. Ayos ka na ba, Elias? Ayos na ako, Senyor. Ito po talaga ang buhay ko sa iyo. Sa susunod, mas mag-ingat, Elias. Hindi naman sa araw-araw ay kasama kita. Kaya sa tuwing ikay ng papamak, hindi kita matutulungan. Ingatan mo ang sarili mo, Elias. Kung wala na siguro, Senyor, ako'y namatay na ng buhay niya. Maraming salamat ulit, Senyor. Babawi talaga ako sa susunod. Sige, Elias. Tulungan natin ang isa't isa. Huwag kang mahirap lumapit sa akin kung sakaling balang araw ay kailanganin umuli ako. Ganun din ako sa Senyor. Pangako yan, babawi talaga ako sa iyo sa susunod. Serious. Maya-maya'y nagpipitik sina Ibarra, Maria Clara, Teniente Guevara at Padre Salvi. Nakaalis na si Elias. Kumain na po kayo, Teniente at Padre Salvi. Maraming salamat at tinanggap niyo ang alok na dumalo sa aking maliit na sarasalo. Ibarra, nalaman mo ba yung tungkol sa kriminal na matake yung Padre Damaso kahapon? Sino kriminal? Yung matake yung Padre Damaso kahapon? Ha? Natake si Padre Damaso? Oo, nagpakain na pala siya kayo sa kama. At nasabi ko, kasi yan! Sino si Elias? Nagkakamali kayo siguro. Serious, mahal ko? Nakasama natin sa pangkakot niya. Nasama siya kanina? Nakamahan yung ginawa niyo! Hindi naman lubos ng kalay na kriminal pala yun. Mabuti, hindi kayo nasaktan. Mahal si Sisa. Pakainin natin siya. Naninig na ang gabi. Ngunit wala pa rin ang aking mga anak. Sisa ang pangalan niya, di ba? Yan! Yan yung ina ng lalaking pinagbibintangan ng mga anak. Ngayon, di pa rin mahanap-hanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Mahal, mauna na ako at maliligo lang ako sa mga kaibigan. Sige, mahal. Maligaw ka mabuti. Mauna na ako sa iyong lahat. Aalis din ako. Sige. Munti ka nang namatay si Elias, pero salamat kay Ibarra ay hindi iyon nangyari. Umuwi siya ng bahay para magbihis. Nung tapos na siya ay magbihis, lumapit ang kanyang alalay.
kanyang alala. Senyor Ibarra, may bisita ko kayo. Papasukin mo. Yes! Senyor, binalikan na kita. Niligtas ko noon ngayon ko naman. Pero di pa binalimutan ko. May makikusap sana ako sa iyo. Magsalita ka. Huwag na huwag mong sasabihin sa iba yung mga bawalang sasabihin ko sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko inisip ang sarili. Ikaw ang inisip ko. Kailan tayo ulit magkikita? May nakaraan ka. Ang inyong kamatin yung lolo ay may mga kaaway. Sige, Elias. Tumawa na sa inyo. Maraming salamat. Ganun din ako sa iyo, Jesus. Tanang halian, sina Ibarra, Maria Clara, Kapitan Tiago, Teniente Guevara, Padre Salve, Padre Sevilla, at Doña Victorina. At sa biglang panananghalian, May tutuloy niyo bang trabaho ang pagsiserve? Okay, Senyor. Hindi mo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw ng katapat, siya'y tumataba. May pinag-usapan mo kayo kanina? Sabihin nyo! Sabihin nyo! Nabanggit lang kasi may ginawang Ibarra ang pagpapatayo ng paralan. Tungkol ba dyan? Wala ko sa architecture. Kapag paralan kasi ang pag-uusap, kailangan natin ng eksperto. Expert? Wala naman sa tapang ako sa mga Indio. Hindi ko nila alam kung paano magtayo ng apat na dingding at maglagay ng bubong. Ano ba kailangan sa paralan? Mahal, ang ganda mo talaga. Salamat. Ang pinuntahan ay parang bituin, parang putas. Alam nyo kasi, ang mga Indio, pag may pinag-aralan sila, meron na silang titulo. Pero pupunta pa din sila sa Europa para lang sayangin ng pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas na yun ay pinausahan ng Diyos. Siya ay namatay sa bilang buwan. Bakit kayo nalapit kung ayaw siyang matay? Hindi mo ba natin respeto ang aking ama, Padre? Ang mukha kami puno ng kabalian, pero ang puso may puno ng pagmamalabis. Huwag kayong nalapit! Sa'yo na nalapit ba? Akala niyo ba itutubihan ko ang aking kamay? Nagsasabi lang ako. Akala mo, Padre, mas mataas ka sa ibang tao na may karapatan na husgahan sila. Ang ama ko ay malangal. Sinagripisyo niya ang aking sarili para sa akin, para sa kapakanan ng bansa. Wala mo puti ang kanyang ginawa. Ano ginawa ng tao ito? Pinagbibitakan niya ang aking ama. Pinapol niya, pinarusahan niya, pinalipat niya ang bangkay. Pinastos niya ang alaala ng aking ama. dahil sa nangyaring gulo sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso, hindi na natuloy ang pagpapatayo ni Ibarra ng paralan at nakapagpasya si Kapitan Tiago na iuro ng kasal na Ibarra at Maria Clara. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iurong mo na ang kasal ng dalawa. Isinyo, gusto mo Ibarra. Ma! Ulipitong tawid sa akin! Mahal na mahal ko kasi kay Sausto mo! Hindi na magbago ang aking pasya. Pero huwag ka mag-alala, anak ko. Dahil, sa kasal mo pa rin. Maria Clara, gusto kong pakasalan mo ang pinsa ng aking bayaw. Pamangkin ni Don Tiburcio de Espidania, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit nag-aari ka? Napakaswerte mo na nga at pumayag ang pamangkin kong pakasalan sa babae hindi man lang nakikita ng aking ganda! Doria Victorina! Huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw mo ng gulo! Tumahimik kayo lahat! Anong karapatan niyo diktahin ang aking puso? Ang aking puso ay para na kay Ibarra! Siya ay ang
si Linares ang gusto kong pakasalan mo. At kung hindi ka magpapakasal, magmamadri ka. Ano pipiliin mo? Ano karapatan na pagpilian ako? May karapatan ako! Bilang akong tunay ng ama! Sa tulong ni Padre Salve, pinagbintangan si Ibarra sa krimeng hindi naman niya ginawa. Tinulungan siya ng Diyos tumakas. Nasa barko sila ngayon at nag-uusap. Senyor, itatago mo na sila sa bahay ng aking kaibigan sa Manila. Kasama mamuhay ang mga estranghero? Hindi. Mamuhay na mapayapa. May kaibigan ka sa Espanya. Yes. Naghilang ka dahil sa aking pamilya. 2 bisis mong nililigtas ang buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Pinayuhan mo ako umalis ng bansa. Yung ganun, sumama ka sa akin. Mamuhay tayo ng parang magkapatid. Totoong hindi ako magiging masaya sa aking bansa. Pero pwede ako mamatay at mamuhay sa Espanya para sa aking bansa. Senyor, narito na ito ng pagkabuhay. Pero bakit hindi mo lang sinabi niya sa akin? Yes, nag-iiba ang tao. Bulag ako noon, pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Senyor, hindi ka. Dilituin ko sila at huli nila at ikaw iligtas mo yung sarili. Hindi, dito ka lang. Magkita tayo sa bundok ng lolo mo sa Vesperas ng Pasko. Ayun sila! Balikin mo na siya para pasakin sa Vergara! Tumayo si Elias at tumalon sa dagat sa may sikat sa baba. Sa tuwing siya ay lilitaw, pinagpuputukan siya. Pagkatapos ng kalahating oras, may bahid ng dugo na lilitaw sa tubig ng baybayin ng mangka. Nakatunganga lang si Maria Clara habang nakiin sa isang diaryong naglalahad ng patay na si Ibarra. Maria, nagulat po kita. Hindi mo ba inasahan na nadala ako sa kasal mo? Bakit, Maria? Ang lamig ng kamay mo! Masama mo pakiramdam mo? Dahil ano man ang problema mo? Dahil ba ito ka ni Nares? Mahal ko ba ako? Ano mo na? Kung mahal mo ko, protektahan mo ang aking ama at iuro ang kasalan ni Linares. Basta't buhay siya, kaya ko pagdusa at paghirap. Basta't may narinig ako sa kanya. Pero ngayon pinatay na siya. Wala ko ibang dahilan para mabuhay. Basta't buhay siya mga kasalan ko si Linares. Pero ngayon patay na siya. Pipiliin ko mamamatay o mamamatay. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Pumayag ako may kasal ka sa tao, hindi mo naman talaga mahal. Maria, Anak, hindi pwede. Kailangan na ikasal ka sa ibang lalaki. Dahil hindi kita mamamantayan magpakailanman. mamamatay ako o mamamatay. Anak, piliin mo man kahit sinong lalaki. Ayos lang sa akin. Pipiliin ko mamamatay! Kahit masakit sa aking kaluluwa na magmamatay ka. Ayaw ko mamatay ka. Totoo nga pala ang Diyos na nagpaparusa. Sana ako nalang ang parusa. At huwag na ang anak ko. Nagmarami pang nangyari naganap sa unang nobela ni Paul Cesar. Namatay si Sisa, may umabot kay Basilio, nagagdag ng mga kulot si Dunya Victorina, tumuloy sa pumubuso si Padre Salve, nanirahan sa kabundukan si Padre Damaso, na adik sa Apian si Kapitan Tiago, naging matre si Maria Clara at marami pang iba.